Patunayan mong hindi ako nagkamali na inappoint kita as my personal bodyguard, Ava. I know you're skilled, pero hindi lang dapat yun na meron sa taong nangangalaga sa akin. You should be smart, Ava. Intelligent enough to know when I'm being surrounded by enemies. Matigas na sabi ni Richard Del Real kay Ava. Malamig siyang tumingin sa bago niyang boss. Si Richard ay leader ng isang napakalaking sindikato. Pero hindi siya naroon para pagsilbihan to. Isa siyang undercover agent na may misyong tapusin si Del Real dahil napakalaki na nitong banta sa seguridad ng buong Pilipinas. Napakadumi nito gumalaw kaya dapat niya nang tapusin. You can count on me, Mr. Del Real. Malamig ang ekspresyon ni Ava, ngunit sa loob-loob niya, nag-iingat siya. Hindi niya pwedeng ipahalata na alam niyang nasa gitna siya ng mga halimaw. Kailangan niyang makuha ang tiwala ni Del Real. At ngayong gabi, sa gitna ng isang delikadong trading, may pagkakataon siyang magpakitang gilas. Sa gabing yon, sa isang lumang warehouse, sa Pier 17, tahimik na naglakad si Ava sa tabi ni Del Real. Sa loob, naghihintay ang katrade nila. Isang grupo ng mga armadong lalaki na pinamumunuan ni Hector Vasquez, isang notorious na gun runner. Sa gitna ng warehouse, may isang maleta sa lamesa. Doon nakatago ang kalakal. Huli ka, Del Real. Ani Hector. Nakangisi. Akala ko ba punctual ka? Hindi ko gusto ang tono mo, Hector. Malamig na sagot ni Del Real. Nandito ako, hindi ba? Nagkatinginan ang mga tauhan na magkabilang panig. Si Ava, bagamat mukhang kalmado, sinisiyasat ang paligid. Mali. May mali. Ang posisyon ng tauhan ni Hector. Ang paraan ng paggalaw nila, hindi ito ordinaryong negosasyon. Alam niya kung ano. Nagbabalak ang mga itong isahan, si Del Real. Tahimik na itinulak ni Hector ang maleta palapit. Bago mo kunin yan, may isang bagay lang akong gustong tiyakin. Baka naman nagdadala ka ng pulis. Tumingin si Del Real kay Ava. Ava, show him we're clean. Tumango ang babae at dahan-dahang hinubad ang coat para ipakita na wala siyang suot na wire. Ngunit sa isang iglap, bumunot ng baril si Hector at tinutok kay Del Real. Sorry, Del Real. Double the price or you die here. Nagtaas ng kamay ang mga tauhan ni Del Real, ngunit hindi si Ava. Sa isang mabilis na galaw, sinipa niya ang baril ni Hector, dahilan upang mahulog to. Sabay na bumunot ng armas sa mga tauhan ni Hector, pero mabilis na lumusob si Ava, gamit ang liksi para lipulin ang dalawang armadong lalaki sa kanan. Pumutok ang ilang bala. Dumaan ang tinggas sa tabi ng mukha niya pero hindi siya natinag. Mabilis niyang dinampot ang isang baril na nalaglag at pinuntirya ang ilaw sa warehouse. Sandaling dumilim ang paligid. Narinig niya ang mabilis na yabag ni Hector. Tumakas ito sa likuran, hindi siya makakalayo. Hinabol ni Ava si Hector, lumundag sa isang kahon at sinipa ito sa likod. Bumagsak si Hector, napaatras at napaluhod sa sahig. What kind of person are you? Kakaiba ang lakas mo. Diniin ni Ava ang siko sa liig ni Hector at dahan-dahang bumulong. Someone you should not mess up with. Nagpumigla si Hector pero huli na. Tinulak siya ni Ava papunta sa direksyon ng mga tauhan ni Del Real. Sa loob ng ilang minuto nalipol ang mga traidor. Tahimik na pinagmasdan ni Del Real si Ava, puno ng paghanga sa mga mata. You're full of surprises, Ava. I like that. Ngumiti si Ava at itinago ang baril sa likod. Nakatayo si Ava sa gitna ng warehouse. Nililinis ang dugo na dumikit sa kanyang suot. Ang paligid ay punong-puno ng patay at naghihingalong tauhan ni Hector. Tumayo si Del Real sa harapan niya, nag-aalab ang tingin. Hindi niya inasahan ang ganitong uri ng brutalidad mula kay Ava at mas lalong hindi niya inakalang magiging ganito siya kahanga-hanga. Kakaiba ka? Ani Del Real,
Bahagyang nagkakamot ng baba habang pinagmamasdan si Ava. Walang pag-aalinlangan. Walang takot. Alam mong traidor sila bago pa man tayo lumapit? Bahagyang tumango si Ava. Hindi ko lang basta inisip, naramdaman ko. Napangisi si Del Real. Instincts. That's what makes a great soldier and a great asset. Nilapitan niya si Ava at itinukod ang kamay sa balikat nito. Tila sinusuri ang kanyang kumpiyansa. Hindi siya natinag, hindi siya umatras, sa halip. Tinitigan lang niya si Del Real sa mata, malamig at walang emosyon. Kakaiba talaga ang lakas mo kahit babae ka. At dahil dyan, may susunod akong itatalaga sa'yo. Tinignan siya ni Ava kunwaring interesado. Ano yon? Naglakad si Del Real papunta sa lamesa, kung saan nakapatong pa ang maletang may lamang kontrabando. Dahan-dahan niya itong binuksan. Nasa loob ang mga maliliit na pakete ng droga, armas at mga papel na may mahalagang transaksyon. Gusto kita ipakilala sa isa pang supplier natin. Mas malaki ang operasyon nila kesa kay Hector at gusto kong siguraduhin mong magiging maayos ang deal natin. Anong kailangan kong gawin? Naglakad pabalik si Del Real sa harapan niya. Nakangisi. Gawin mo ang ginawa mo ngayong gabi. Siguraduhin mong walang traidor. At kung meron, alam mo na ang gagawin. Nagbitiw ng isang ngiti si Ava. Maliit na ngiti lamang. Of course. Habang lumalabas sila sa warehouse, naramdaman ni Ava ang titig ni Del Real na nakatuon sa kanya. Alam niyang unti-unti niya nang nakukuha ang tiwala nito. At yun ang pinaka-importanteng hakbang sa kanyang misyon. Kinabukasan na sa isang private estate na si Ava kasama si Del Real. Nakatayo sila sa isang malawak na veranda, kung saan kitang-kita ang isang palapag ng high-end casino sa ibaba. Naroon ang bagong supplier na ipinakilala ni Del Real, isang lalaking nagngangalang Miguel Rios. Mayaman, makapangyarihan, at kasing delikado ng taong sinusundan niya. Habang nag-uusap si Del Real at Rios, tahimik lang si Ava, nakatayo sa gilid. Hindi niya pinapakita ang interes. Ngunit sinisiyasat niya ang bawat galaw ng mga tauhan ni Rios. May ilan sa kanila ang hindi mapakali. May isang mukhang balisa. Patuloy na tumitingin sa relo, isa pang nakasuot ng leather gloves, ang mahigpit na nakahawak sa hawakan ng baril sa loob ng kanyang coat. Nagpatuloy ang negosasyon ni Del Real at Rios, ngunit sa isang iglap, biglang bumunot ng baril ang isa sa mga tauhan ni Rios. Agad itong tumutok kay Del Real. Sorry boss, sabi nito. Ngunit bago pa lumipad ang bala, humarang si Ava. At mabilis na sinipa ang braso ng lalaki dahilan para magmintis ang putok nito. Sa isang mabilis na galaw, sinugaban niya ang ulo nito at binasag sa mesa. Nagkagulo ang paligid. May ilan pang bumunot ng armas, ngunit naunahan na sila ni Ava. Kinuha niya ang baril ng lalaking inatake niya at walang pag-aalinlangan niyang binaril ang tatlong tauhan ni Rios. Ang iba pang kalaban nagtangkang tumakas, ngunit bumunot na rin ng baril si Del Real at pinaputukan ang isa. Si Rios, sa kabilang banda, mabilis na tumakbo paalis, hinabol siya ni Ava, lumusot sa isang hallway, at sa isang mabilis na galaw, hinila siya pabalik at sinandal sa pader. Saan mo balak pumunta? Malamig niyang tanong, tinutukan ito ng baril. Akala mo ba makakatakas ka sa akin? Wala akong alam. Hindi ko alam na magtatangka silang isahan si Del Real. Lies. Pinindot ni Ava ang gatilyo. Pinaputokan ng tuhod ni Rios. Tauhan mo sila. Tas di mo alam? Huwag mo akong gawing bobo. Napahiyaw ito sa sakit at napaluhod. Please! Isa pang putok sa kabilang tuhod. Stop! Tama na! Yumuko si Ava sa harapan niya at bumulong. Sa susunod na magtatangka ka kay Del Real, siguraduhin mo hindi ako nakatingin. Tumayo siya at iniwang duguan si Rio sa hallway. Pagbalik niya sa veranda, nakatayo pa rin si Del Real. Tinatapakan ng isang bangkay ng tauhan ni Rios. Pagkakita sa kanya, napangiti ito. Let me guess. Si Rios. Patay na? Buhay pa.
pero hindi na siya makakatayo ulit. Tumawa si Del Real. I like your style. Lumapit ako kay Ava. Masyadong malapit. Tila sinusubukang basahin ang pagkatao niya. Lahat ng tao ko takot sa akin. Pero ikaw, Ava, parang di mo ako kinatatakutan. Hindi siya umimik. Nagpatuloy si Del Real. Mas mababa ang boses. I don't know why, but I respect that. Ngumiti siya pagkatapos naglakad palayo. Bago pa ito tuluyang lumayo, lumingon siya muli kay Ava. Simula ngayon, ikaw na ang pinakapinagkakatiwalaan kong tao. Habang pinagmamasdan niya itong umalis, alam ni Ava na nasa tamang direksyon na siya. Nakuha niya na ang tiwala ni Del Real. Konti pa, makukuha niya na rin lahat ng galaw nito. Walang pakialam si Ava sa mga taong sinaktan niya nitong mga nakaraang araw. Nararapat lang din sa kanila ang mga yon dahil hindi rin naman sila malinis. Salot ang tulad ng mga ito sa buong bansa. Sa loob ng isang pribadong silid at kainan sa isang high-end restaurant, tahimik na nakaupo si Ava sa tabi ni Richard Del Real. Sa harapan niya, isang lalaki ngayon niya na nakita. Matikas ang tindig, malalim ang tingin, at may aura na isang taong sanay sa labanan. Meet my son. Wika ni Richard. May bahagyang yabang sa boses. Ryan, this is Ava Monteverde. Bahagyang nagtagal ang tingin ni Ryan kay Ava, bago niya inabot ang kamay nito. Ava. Aniya. Malamig pero magalang. Walang pag-aalinlangan na tinanggap ng lalaki ang kamay ni Ava. Mahigpit ang hawak nito. Hindi nangingibabaw pero hindi nagpapalamon. She's the one I'm talking about. The most reliable person in my circle. Dagdag ni Richard. Napangiti si Ryan, pero hindi umabot sa mata ang ngiti nito. Is that so? Hindi kumibo si Ava. Tahimik lang siyang kumuha ng baso ng tubig at uminom. Pero sa loob-loob niya, sinusuri na niya ang lalaki. Hindi lang ito isang anak mayaman na sumunod sa yapak ng ama. May disiplina ito sa kilos, may bigat ang presensya. Malamang. Kahit hindi ito isang sundalo ngayon, hindi basta-basta ang nakaraan nito sa serbisyo. Para makasigurado, binitawan niya ang isang pain. Narinig kong dati kang sundalo. Saglit siyang tinitigan ni Ryan bago tumango. Tama. Ba't ka umalis? Personal reasons. Diretso ang sagot pero may ikinukubli. Alam ni Ava ang ganitong klase ng tao. Hindi nagsasabi ng buong katotohanan pero hindi rin nagsisinungaling. At bakit ka bumalik? Singit ni Richard. Nakangiti habang tinatapik ang balikat ng anak. Saglit na napabuntong hininga si Ryan. I figured. It was time to pick a side, Papa. Napatingin si Ava sa kanya. Napangiti si Richard. Good answer. Habang nag-uusap ang mag-ama tungkol sa negosyo, nakikinig lang si Ava. Pero hindi siya nagpapakampante. Matalas si Ryan at ramdam niyang hindi ito basta-basta nagtitiwala sa kanya. Ilang beses niya nang nahuling sumusulyap ito sa kanya, tila binabasa ang bawat kilos niya. Nang matapos ang usapan ng dalawa, tumayo si Richard. You two should talk. Ryan, Ava has been handling things for me. She'll fill you in. Nagkatinginan sila ni Ryan habang papalabas si Richard sa silid. Nang sila na lang ang natira, walang bumitaw ng tingin. Patagal ka na kay Papa? Tanong ni Ryan. Kaswal, pero may nakatagong interes sa tono. A while. Long enough to know how things work. Tumango ang lalaki. And you trust him? Nagtaas siya ng kilay. Do you? Saglit na katahimikan ang namayapa sa silid. Napangiti si Ryan pero may bahagyang inis sa gilid ng labi niya. Parang hindi sanay na may humahamon sa kanya sa ganitong paraan. Yes. Walang pag-aalinlangang sagot nito. Hindi ngumiti si Ava. Pinagmasdan niya ang lalaki. Hinihintay kong may susunod pang itatanong. Pero si Ryan na ang bumasag na distansya sa pagitan nila. Yumuko ito bahagya. Itinukod ang siko sa lamesa.
At tinitigan siya ng diretsyo. You don't trust me, and I don't trust you either. Diretsyong sabi nito. Nagtagal ang katahimikan sa pagitan nila. Ang kanilang mga mata parang nagsusukatan kung sino ang unang magpapakita ng kahinaan. Si Ava ang unang nagsalita. Then I guess we're on the same page. Tumango si Ryan, bahagyang napangisi. I guess we are. At sa sandaling yon, alam na ni Ava, ito ang pinakadelikadong tao sa paligid niya. Hindi dahil sa posisyon nito bilang anak ni Del Real, kundi dahil hindi niya alam kung anong panig talaga ang pinili nito. Sa loob ng pribadong training facility ni Richard Del Real, isang malawak na combat arena ang nakalatag sa gitna ng isang lumang warehouse. Mula sa itaas, kita ang bawat galaw ng sino mang naroon, perpektong lugar para sa pagsasanay at pagsukat ng kakayahan ng mga tauhan niya. Nakatayo si Ava sa isang sulok ng arena. Suot ang itim na tank top at cargo pants. Nakapulupot ang kamay niya sa bandage wraps habang pinagmamasdan ang mga lalaki nasa paligid. Lahat armado, lahat may kakayahang pumatay. Ngunit isa lang ang nakakuha sa atensyon niya. Si Ryan. Nakatayo ito sa tapat niya, nakapamulsa. Walang kahit anong bahid ng pag-aalinlangan sa muka. Maliban sa pangalan at koneksyon nito kay Richard. Kakaunti lang ang alam niya rito. Pero isang sigurado niya. Hindi ito basta-basta kalaban. Balita ko, skilled ka raw. Sabi ni Ryan. May bahagyang ngiti sa labi. Hindi lang balita yan. Totoo yan. Sagot ni Ava. Hindi natinag ang titig. Really? Can you show me what you got? Try me, Ryan. Oh, I would really like to try you, Ava. Tumalim ang titig niya rito dahil naging double meaning to para sa kanya. Umalingaw-ngaw ang lalim ng boses ni Richard mula sa itaas. Nakatayo ito sa mezzanine, pinapanood ng dalawa. Gusto kong makita kung paano kayo gumalaw. Anito, magsukatan kayo. Show me what you got. Nagtagpo ang tingin ni na Ava at Ryan. Isang tahimik na hamon ang lumutang sa pagitan nila. Unang gumalaw si Ava. Mabilis siyang sumugod, umaasang matites kung gaano kabilis ang reaksyon ni Ryan, ngunit bago pa siya makalapit. Iniwasan na nito ang suntok niya, isang hakbang pakanan, saka isang mabilis na counterattack. Napaatras siya, kasabay ng pag-iwas sa kamao nitong dumaan sa harap ng mukha niya. Mabilis, malinis, calculated. Kahit walang armas, halatang sanay ito sa laban ng walang patalim. Not bad. Sabi ni Ava, habang pinupunasan ang gilid ng labi niya. Nagpatuloy ang laban. Mabilis silang nagpalitan ng suntok at sipa, bawat isa nagmamasid. Nag-aaral ng kilos ng isa't isa. Ilang beses na muntik nang mapuruhan si Ava, pero sa bawat pagkakataon, nagagawa niya ng paraan upang makaiwas. Patalim ang tingin ni Ryan habang tinatansya siya. Ang galing mo sa pag-iwas, pero kaya mo kaya umatake? Huwag mo kong hamunin. Biglang lumihis ang galaw ni Ava. Sa halip na lumaban sa lakas, ginamit niya ang bilis niya. Isang mabilis na sipa ang pinakawalan niya, pero nagawa itong i-block ni Ryan gamit ang bisig. Sumunod ang isang suntok mula kay Ryan, mabigat, matalim. Iniwasan niya ito at ginamit ang pagkakataon upang dumulas sa likuran niya. Ngunit bago pa siya makagalaw, nahawakan ni Ryan ang braso niya, isang mabilis na pag-ikot, at nasa harapan na ulit niya ito. Hawak pa rin ang braso niya. Gotcha! Bulong nito. Ngumiti si Ava. Not quite. Mabilis siyang lumundag, inikot ang katawan niya. At gamit ang isang paa, tinamaan ang gilid ng mukha ni Ryan. Nabitawan siya nito at napaatras na isang hakbang. Isang saglit silang parehong nakatayo, nagpapalitan ng titig. May bahid ng dugong dumadaloy mula sa gilid ng labi ni Ryan. Pero hindi niya yun pinansin. Sa halip, pinahid lang niya ito gamit ang hinlalaki. Nice hit. Kaso tsamba lang, I was distracted. Na-distract ako sa ganda mo. Biglang tumalim ang titig ni Ava sa kanya. Dahilan para bumunghalit siya ng tawa na malakas.
Bago pa sila makapagpatuloy, pumalakpak si Richard mula sa itaas. Sapat na yan! Impressive! Both of you! Nagkatinginan sina Ava at Ryan bago parehong umatras. Habang kinakalma ang paghinga, hindi na iwasan ni Ava na mapaisip. Matagal na siyang sanay sa labanan. Hindi siya madaling gulatin pero si Ryan, iba to. Alam niyang delikado ito sa kanya dahil sa paraan nitong tumingin. Para bang hindi lang siya basta ini-evaluate, para bang interesado ito sa kanya. Makalipas na ilang araw, nagpatuloy ang training nila. Pero sa pagkakataong to hindi lang basta suntukan, may baril na. Sa isang makeshift shooting range sa loob ng compound, nakatayo si Ava sa harap ng 5 target board. Sa tabi niya, si Ryan. Precision matters. Sabi ni Ryan habang inaayos ang hawak sa baril. Hindi lang basta shooting. Kailangan may disiplina. Alam mo ba kung ba't maraming namamatay sa labanan? Hindi dahil hindi sila marunong bumaril. Sagot ni Ava, tinutok ang baril sa target. Kundi dahil hindi sila marunong maghintay ng tamang pagkakataon. Napangiti si Ryan. Exactly. Sabay silang nagpaputok. Eksaktong tumama ang bala nila sa center mark ng target. Sa gilid, nakamasid si Richard. Kita sa mukha niya ang kasiyahan. Masaya akong makita kayo magkasundo. Dahil kayo ang magiging sandata ko para sa mas malaking plano natin. Nagpalitan ng tingin ng dalawa. Parehong alam nilang hindi ito ordinaryong pagsasanay. May mas malaking mangyayari at pareho silang kailangang handa. Habang lumilipas sa mga araw, lalo pang lumalalim ang pagtitiwala ni Richard Del Real kay Ava. Hindi lang niya ito sinasama sa mga training at pagpupulong. Unti-unti na rin siya isinasama sa actual operation ng negosyo nito. Para kay Ava, ito ang perpektong pagkakataon. Matagal niyang pinaghirapang makapasok sa mundo ni Del Real at ngayon, hawak na niya ang pinakamahalagang sandata, ang tiwala nito. Halika, gusto kong maipakita sa'yo, halika. Ani Richard isang gabi, habang papalabas sila ng compound. Walang tanong na sumunod si Ava, bagaman nagmamatsyag siya. Isang itim na SUV ang naghihintay sa kanila. Pagkasakay nila si Ryan mismo ang driver. Where are we going? Mababa ang boses na tanong ni Ava, pasimpleng sinusuri ang paligid. Ngumiti si Richard. Sa pinakamalaki nating warehouse. Doon natin tinatago ang goods bago natin ipadala. Gusto kong makita mo kung paano natin pinapagalaw ang negosyo. Ganun lang kasimple. Wala nang paligoy-ligoy. Walang pagtatago. Ibinibigay na nito mismo kay Ava ang lahat ng impormasyon na kailangan niya. Si Ryan, tahimik lang habang nagmamaneho pero nakikinig din. Mula sa rearview mirror, nagtagpo ang mata nila. Matigas ang tingin ni Ryan. Mabigat. Nang makarating sila sa warehouse, agad silang sinalubong ng mga armadong lalaki. Malalaki ang katawan ng mga ito at halatang sanay sa labanan. Ano ang status? Tanong ni Richard sa isa sa mga tauhan. Handa na boss. Ilalabas na natin ang shipment mamaya madaling araw. Tumango si Richard at lumingon kay Ava. Halika, tignan mo. Binuksan niya isang lalagyan. Agad bumungad ang mga armas. High-caliber rifles, pistols, explosives. Hindi lang droga ang negosyo natin, Ava. Paliwanag ni Richard. Armas din. At di lang basta armas. Military grade. Kaya walang sino mang nakakabangga natin ang mananalo. At walang sino mang makakabangga sa atin ang hindi nagbabayad ng malaking halaga. Tumango si Ava, ngunit sa loob-loob niya. Mas lumakas ang determinasyon niyang tapusin na ang misyon. Napakasamang tao ni Richard. Mula sa gilid ng warehouse, naramdaman niya ang titig ni Ryan. Nang lumingon siya, hindi ito umiwas. Dahil sa labis na pagtitiwala ni Richard, halos lahat ng sikreto nito, sinasabi na nito na hindi man lang iniisip kung sino ang nakikinig. Minsan, sa kanilang mga pribadong usapan, sinasabi nito kay Ava kung paano niya napapagalaw ang opisyal ng gobyerno. Alam mo ba kung bakit hindi tayo mahuli-huli?
Sabi ni Richard isang gabi habang nagiinuman silang dalawa sa opisina niya. Dahil lahat ng matataas sa tao bayad na. Mga pulis, militar, kahit ilang senador, lahat yan may utang sa akin. Nagkunwaring humanga si Ava. Kaya pala kahit anong gawin mo, hindi ka nila kayang galawin. Ngumiti si Richard. Exactly. At ikaw, Ava? Gusto kong maging isa sa mga pinagkakatiwalaan kong tao, kaya sinasabi ko sa ito. Sa isip ni Ava, alam niyang ito na ang hudyat na malapit niya makuha lahat ng ebidensyang kailangan. Ngunit isang bagay ang hindi pa niya lubusang maintindihan. Si Ryan. Habang lumilipas sa mga linggo, mas nagiging malapit si Ava kay Ryan. Palagi sila magkasama sa training at operasyon. Ngunit hindi yung dahilan para magtiwala siya rito. Laging may tensyon sa pagitan nila, sa bawat palitan ng tingin, sa bawat salitang binibitiwan, parang laging may bantang nakatago. Isang gabi, habang nag-iensayo sila sa target shooting range, hindi nakatiis si Ryan. Alam ko may dahilan kung ba't ka nandito. Malamig niyang sabi habang inaayos ang hawak na baril. Hindi nagulat si Ava. Hindi niya rin ibinaling ang tingin mula sa target sa harap nila. At ano sa tingin mo ang dahilan ko? Tumingin sa kanya si Ryan. Hindi kita maintindihan. Binaril ni Ava ang target. Isang tuwid na tama sa sentro. Hindi mo ako kailangang intindihin. Napatango ang lalaki, tama. Pero hindi ibig sabihin na hindi na kita binabantayan. Nang lumingon si Ava, magkalapit na sila. Masyadong malapit. Pareho silang hindi umurong. Pareho din nilang alam na sa labanang to, isa lang sa kanila ang mananalo. Alam na ni Ava ng buo kung paano gumagalaw si Richard Del Real. Nalaman niya kung paano nito pinapalusot ang kanyang mga shipment, kung sino ang mga politikong nasa payroll nito at kung paano nito napapanatili ang kanyang imperyo nang hindi nahuhuli. Lahat ng impormasyon nasa kamay niya na. Isang hakbang na lang, pwede niya nang pabagsakin ang buong operasyon ni Del Real. Pero lagi siyang bantay sarado ni Ryan. Kung dati, iniisip lang niyang bantayan siya nito dahil hindi ito nagtitiwala sa kanya. Ngayon parang hindi na lang yun ang dahilan. Laging naroon si Ryan kahit saan siya pumunta. Parang anino ito na laging nasa paligid niya. Hindi hayagan ang kilos nito. Pero sapat na para iparamdam sa kanya na hindi siya pwedeng gumalaw nang hindi ito nakabantay. At mas lalo ito naging pabigat sa misyon niya. Isang gabi, habang nasa balkonahe siya ng kwarto niya, mabilis siyang tumipa sa cellphone. Tinitipon ang huling batch na impormasyong kailangan niyang ipadala. Pero bago pa man niya mapindot ang send, naramdaman niya ito. Merong isang anino sa likuran niya. Bago pa man siya makalingon, naramdaman niya ang mainit na hininga sa kanyang tenga, kasabay ng mababang boses na dumaan sa kanyang balat. Anong ginagawa mo? Nanigas ang katawan ni Ava. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kakaibang init na dumadaloy sa kanya. Nang maramdaman niya ang dibdib ni Ryan sa kanyang likuran. Malapit. Masyadong malapit. Dama niya ang bigat ng presensya nito. Ang banayad ngunit mapanganib na paraan ng pagtatanong nito. Ngunit hindi siya nagpakita ng panghihina. Sa isang mabilis na galaw, inikot niya ang kanyang braso, hinablot ang braso ni Ryan at gamit ang bigat ito laban sa kanya, mabilis niyang ibinalibag ang lalaki pabagsak sa kama niya. Mabilis siyang umakyat sa ibabaw nito. Tinutok ang isang patalim sa leeg ni Ryan, habang mahigpit na nakahawak ang kamay sa braso nito. Ngunit hindi man lang nagulat si Ryan. Sa halip ngumiti ito. Impressive. Pero hindi mo ako kailangang saktan, Ava. Lalo siyang nainis. Ano bang gusto mong patunayan, ha? Hindi sumagot si Ryan. Nanatili lang ito nakatingin sa kanya. Tahimik, ngunit puno ng hindi maipaliwanag na intensyon. Matagal silang nagkatitigan, pareho nilang hinihintay kung sino ang unang aatras. Ngunit sa halip na lumaban, biglang lumuwag ang hawak ni Ryan. Kung gusto mo akong patayin, gawin mo na. Nabigla si Ava.
dahil walang bahid ng takot ang boses nito. At sa sandaling yon nagkaroon ng maliit na pagdududa sa isip niya. Bakit hindi niya maituloy gayong malaking banta si Ryan sa misyon niya? At bakit, sa kabila ng lahat, may kung anong bumibigat sa loob niya tuwing tinitignan niya si Ryan? You're hesitating to kill me. Why? Hindi siya nakasagot at kinuhang pagkakataon ni Ryan yon para magpalit sila ng posisyon. Sa isang mabilis na pag-ikot, si Ava na ang nasa ilalim at ang lalaki na ang nasa ibabaw. Thank me. I have no plans killing you, Ava. We're allies. Lumipas pa ang mga araw at lalong tumindi ang pagbabanta ni Ryan kay Ava. May isang beses na nag-i-inspeksyon sila sa isang bagong warehouse ni Del Real. At sa bawat akbang ni Ava, nasa likuran lang niya si Ryan. Alam mo, nakakairita ka. Ani niya, na hindi napigilan ng sarili. Hindi ako umaalis sa tabi mo para sa seguridad mo. Sagot nito, mababa ang boses. Lumingon siya rito. Para sa seguridad ko o para hindi ako makatakas? Ngumiti si Ryan sa kanya. Pareho. Hindi siya sigurado kung gusto niya itong suntukin o patayin na lang. Lalo na nang makita niyang nakangiti ito. Para bang tinatanggap nito ang hamon niya. Alam niyang naglalaro sila sa mapanganib na laro. Pero sa labanang to, hindi na siya sigurado kung sino ang tunay na kalaban. Unti-unting nagbago si Ryan. Kung noon laging seryoso at mapagbantay ito, ngayon ay tila mas naglalaro na ito. Kapag naglalakad sila sa warehouse, bigla siyang haharangin ito na para lang inisin siya. Kapag nasa meeting sila kasama ang ama nito, palagi nitong sinasadya na guluhin ang mga sagot niya. Pilit siyang ginugulo para mawala sa focus. At kapag magkasama silang dalawa lang, walang tigil ito sa pang-aasar sa kanya. Alam mo, Ava, ang seryoso mo masyado. Hindi ka marunong tumawa. Hindi ko trabaho ang tumawa. Ngumisi ito. Malamang, trabaho mo kasi magsinungaling. Napahinto siya, saglit lang. Pero sapat para mapansin ni Ryan. Nakita niya ang pagkawala ng ngiti nito. Maya-maya, napalitan ng mapang-asar ng ngisi. Parang may alam na hindi dapat. Bago pa man siya makapagsalita, may dumating na utos mula kay Del Real. May isang shipment na kailangan asikasuhin at sila ang naatasang gawin ang malaking transaksyon na yon. Dumating sila ni Ryan sa isang lumang warehouse sa gilid ng pier kung saan inutusan silang tiyaking maayos ang transaksyon. Tahimik ang paligid, pero ramdam ang tensyon. Habang abala si Ava sa pag-obserba, biglang nagsalita si Ryan. Mahina, pero matalim ang tono. Hindi mo na kailangang umakto, Ava. Natigilan siya. Dahan-dahan siyang lumingon dito. Pilit pinananatili ang composure niya. Ano ibig mo sabihin? Ngumiti si Ryan. Hindi ang pangkaraniwang mapanuksong ngiti nito, kundi isang bagay na mas malamig, mas mabigat. Alam ko ang lahat tungkol sa'yo. Kung sino ka talaga at kung bakit ka narito. Nanigas ang daliri ni Ava sa tabi ng katawan niya. Peligroso ito. Wala siyang ibang pagpipilian. Mabilis siyang kumilos. Sa isang iglap, tinulak niya si Ryan at pinabagsak sa sahig. Hinugot niya ang patalim sa tagiliran niya, tinapat sa leeg nito. Dapat niyang tapusin to. Pero nang tumingin siya sa mukha ni Ryan, hindi niya man lang ito nakitaan ng takot, bagkos. Natawa ito. Isang mahinang, mababang tawa na nagpakilabot sa kanya. Napakunot ang kanyang noo. Ano nakakatawa? Tumingala si Ryan. Nakangiti pa rin. Come on, Ava. Stop hesitating. Ang dami mo nang pinalampas na pagkakataon para patayin ako. Slash my throat. Unalive me, Ava. Hindi siya gumalaw. Nagpatuloy ito. Pero bago mo ako tapusin, gusto mo bang malaman kung ano ang nalaman ko tungkol sa'yo? Wala akong pakialam. Talaga? Bumuntong hininga si Ryan. Ava Monteverde, dating sundalo. Isang undercover agent na naatasang pabagsakin si Richard Del Real. Mas matagal mo nang sinusundan ang operasyon ng pamilya ko kesa sa inaakala nila.
Mula sa arms smuggling, human trafficking, at dirty deals sa gobyerno. Lahat to, iniimbestigahan mo. Lahat ng impormasyon, inilalagay mo sa isang secured cloud storage. At araw-araw mong nire-report sa handler mo. Nanlamig ang katawan niya pero hindi siya natinag. Dahil ba sa tingin mo, alam mo na ang pangalan ko? At trabaho ko, matatakot ako? Aniya, lalong idiniin ang kutsilyo sa leeg nito. Pero hindi natinag si Ryan. May gusto pa ako idagdag. Ang handler mong si Marco, hindi na siya nakaka-receive ng reports mo. Bahagya siyang natigilan. Nagtataka ka kung bakit hindi ba? Patuloy ni Ryan titig na titig sa kanya. Kasi, matagal nang nakalagay sa surveillance ni Papa ang bawat kilo mo. Ilang araw na lang, Ava. Mahuhuli ka na niya. Doon siya tuluyang nanlamig. Nagbibiro ka lang. Hindi ako nagbibiro, kundi ka mag-iingat. Hindi mo na magagamit ang nakalap mong impormasyon. Kasi bago mo pa mailabas ang lahat, patay ka na. Napalunok si Ava. Hindi siya makapaniwala. Buong akala niya malinis ang galaw niya. Di mo kailangan maniwala sa akin. Pero sigurado akong hindi mo gustong malaman ni Papa ang totoo. Itinikom niya ang bibig niya. Alam niyang may punto ito. Ngunit hindi ibig sabihin, pinagkakatiwalaan niya na si Ryan. Bakit mo sinasabi sa akin to? Muling umiti si Ryan, pero iba na ang ekspresyon nito. Seryoso at may halong bigat. Dahil kung may dahilan ka para pabagsakin, si Richard Del Real, mas malaki ang dahilan ko. Madiing sabi nito. Dahan-dahan niyang inalis ang patalim sa leeg nito, pero hindi niya inalis ang kamay sa balikat. Anong dahilan? Si Richard Del Real. Hindi lang isang kriminal. Isa siyang ama na walang pakialam sa buhay ng anak niya. Natigilan siya. Hindi ako umalis sa militar dahil gusto ko. Pinilit niya akong lumayo. Ginawa niya akong isang sundalo para sa negosyo niya. Pero hindi ako tulad niya, Ava. At kailanman hindi ako magiging katulad niya. Nakatingin lang siya rito. Pilit inaanalisa kung nagsasabi ba ito ng totoo. Maya-maya, nagsalita siya. Kung totoo ang sinasabi mo, patunayan mo. Ngumiti si Ryan at sa unang pagkakataon, nakita niyang hindi yun isang biro. Handa ka ba makapagtulungan sa akin? Hindi agad siya sumagot, pero sa loob-loob niya, alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian. Matapos ang mahabang oras ng pag-uusap, napagkasunduan ni Ryan at Ava ang unang hakbang nila, sirain ang transaksyon na inatas sa kanila ni Richard Del Real. Ang deal ay isang malaking bentahan ng armas sa pagitan ng grupo ni Del Real at isang private militia na may koneksyon sa black market. Tulad ng tipikal na malalaking transaksyon, ang seguridad ay mahigpit. May spotters sa labas, snipers sa vantage points, at heavily armed men na nakapalibot sa mismong meeting area. Ang perang ipambabayad, cash. Dala sa matibay na duffel bags, habang ang armas ay nasa isang delivery truck na may kasamang armadong escorts. Ang plano ni Ryan at Ava, simple pero delikado. Guluhin ang exchange para hindi ito matapos ng maayos. Hindi ito kailangang maging malaking pagsabotahe. Sapat na magdulot ng sapat na kaguluhan para mawalan ng tiwala ang magkabilang panig sa isa't isa. Matapos magkasundo pagkatapos ng tensyon sa pagitan nilang dalawa, pumasok si Ava sa warehouse bilang bahagi ng grupo ni Del Real. Dala ang perang ipambabayad. Si Ryan naman nakapwesto sa labas gamit ang isang suppressed rifle para sa controlled interference. Nang inilabas na ang sample ng armas para ipakita sa mga buyer, pinaputokan ni Ryan ang isa sa mga overhead lights sa warehouse. Agad nagkagulo. Nagtaas ng baril ang parehong grupo at nagkaroon ng tensyon. Nagpakawala ulit si Ryan ng isang putok, tinamaan ng isang kahon ng bala sa tabi ng mga armas, dahilan para sumabog ang ilang rounds. Dahil dito, nagkaroon ng panik. Ang mga bantay sa labas nagmamadaling pumasok. Iniwang vulnerable ang perimeter sa loob.
Nagkahamonan ng barilan. Hindi natuloy ang palitan. Nag-back out ang buyers. Iniwan ang armas at nagmadaling umalis. Sa gitna ng kaguluhan, nagpanggap si Ava na nagulat at nagmamadaling kumilos upang protektahan ang pera, habang si Ryan, mabilis na umatras mula sa kanyang pwesto. Nililinis ang kanyang traces. Pagbalik sa safe house ni Del Real, halatang gigil ito sa galit. Malaki ang nawala sa kanya. Hindi lang ang armas kundi pati tiwala ng mga buyers. Hindi dapat nangyari to, mga pabaya kayo? Isa sa inyo ang nagkalat. Sigaw nito at pinupukpok ang mesa. Tahimik si Ava, pero kita sa kanya ang tensyon. Nagpapanggap na hindi alam ang nangyari. Si Ryan, ganun din. Umaaktong dismayado sa sarili nilang pananabotahe. Pero hindi sapat yun para kay Del Real. Kailangan niya ng sisisihin. Walang babala. Mabilis niyang hinugot ang baril mula sa kanyang coat at ipinutok ito sa binti ni Ava. Napaluhod ang babae sa sakit. Napahawak sa dumurugong sugat. Si Ryan, kahit gusto niyang sumugod, pinigilan niya ang sarili. Sa susunod, siguraduhin mong walang sablay. Malamig na sabi ni Del Real bago ito tumalikod at lumabas ng silid kasama ang tauhan niya. Pagkalabas si Del Real, mabilis na lumapit si Ryan kay Ava. Patay na. Mali yata naging galaw natin. Bulong niya at agad pinunit ang laylayan ng suot niyang damit para gawing temporary bandage. Kaya mo? Si Ava, kahit nahihirapang kayanin ng sakit, napangisi ng bahagya. Sinasabi ko na nga ba, may soft spot ka para sa akin. Huwag kang mag-ilusyon. Sagot ni Ryan pero halata ang pag-aalala sa boses nito. Kailangan nilang kumilos. Hindi sila pwedeng magtagal doon. Baka may makaalala sa kanila. Kapag nakita ang review ng security transaction. Pero ang mas malaking problema, siguradong babawi si Del Real. Pigil ang pagmamadali ni Ryan habang dinadala si Ava sa isang safe house sa labas ng lungsod na hindi alam ng kanyang ama. Alam niya hindi pwedeng dalhin si Ava sa ospital, masyadong delikado. Lalo na ngayong siguradong pinaghahanap na sila ni Richard Del Real dahil nalaman na nito ang ginawa nilang pagtatraidor. Habang minamaneho ang itim na SUV, sinulya pa niya ang babae sa tabi niya. Namumutla ito sa dami ng dugong nawala. Pilit na kinakaya ang sakit. May improvised bandage sa binti. Maliit na piraso ng damit na nilagyan ni Ryan ng presyon para pansamantalang mapigilan ang pagdurugo. Pero hindi niya alam kung sapat yun. Kailangan nila ng doktor. Makalipas ang halos 30 minutong biyahe, nakarating sila sa isang lumang apartment complex na pag-aari ni Ryan. Isa itong safe house na hindi alam ng kahit sinong koneksyon ni Del Real. Nang makapasok, dinala niya agad si Ava sa isang kwarto at pinahiga ito sa kama. Maghintay ka dito. Sabi niya at kinuha ang telepono. Hindi lang basta emergency medical supplies ang kailangan nila. Kailangan nila na isang tao mapagkakatiwalaan. Kinuha niya ang number ng isang private doctor na dating tumulong sa mga sundalo sa field. Isang taong hindi nagtatanong at marunong magpanatili ng sikreto. Dr. Mendez, kailangan kita ngayon. Maikling sabi ni Ryan nang sagutin ng doktor ang tawag. Gunshot wound, hindi pwede sa ospital. At alam na ng doktor ang ibig sabihin nun. Location? Ibinigay ni Ryan ang address at binaba ang tawag. Pagbalik niya sa kwarto, nakita niyang pilit na pinipigilan ni Ava ang panginginig. Kaya mo pa? Bakit? Aalis ka ba kung hindi? Sagot nito, nangingiti pa kahit halatang hirap na. Hindi. Sagot niya at umupo sa tabi ng babae. Pero kailangan mong manatiling gising. Hindi ko alam kung gaano karami ang nawala mong dugo. Napatingin si Ava sa kanya. Ang ngiti ay unti-unting nawala. Alam niyang seryoso si Ryan. Hindi ito nagbibiro. Makalipas ang halos 15 minuto, dumating si Dr. Mendez. Hindi na nag-aksaya ng oras ang doktor. Habang nililinis ito ang sugat ni Ava,
Hindi maiwasan ni Ryan na mapanood ang proseso. Kung paano inilabas ang bala gamit ang surgical tools, paano tinahi ang sugat ng mabilis at may kasiguraduhan. Walang anesthesia, maliban sa isang mabilis na local injection kaya napangiwi si Ava sa sakit. Ang swerte mo, walang natama ang major artery. Pero bawasan mo ang paggalaw mo kung gusto mong gumaling to na maayos. Magpapagaling ako kapag tapos na ang lahat. Sagot ni Ava, magpagaling ka ngayon. Singit ni Ryan. Iniabot ni Dr. Mendez ang ilang antibiotics at painkillers kay Ryan bago to umalis. Hindi na nagtanong pa ng anumang detalye. Pagkaalis nito, bumalik si Ryan sa tabi ni Ava. Uminom ka ng gamot. Utos ng lalaki kay Ava. Akalain mo, marunong ka rin palang mag-alala. Tukso ni Ava pero kinuha niya rin ang inaabot na gamot nito. Hindi na lang sumagot si Ryan, pero kita sa mga mata nito ang bigat ng sitwasyon. Hindi lang tungkol sa sugat ni Ava ang iniisip niya. Alam niyang may mas malaking bagay na kailangan silang harapin. Habang nagpapagaling si Ava sa safe house, pinag-usapan nila ang susunod na hakbang. Malinaw na nagalit si Del Real nang malaman niyang sila ang nasa likod ng sabotahe sa transaksyon. Hindi ito papayag na basta na lang sila makatakas. Siguradong ginagamit na nito ang lahat ng koneksyon para mahanap sila. Pero hindi yon ang pinakamalaking problema. Naalala ni Ryan ang isang bagay na kanyang narinig sa isang pagpupulong ni Del Real noon. Isang malakihang pag-atake na planong isagawa laban sa ilang government officials na hindi sumasang-ayon sa kanya. Hindi lang ito simpleng assassination, isang pagsabog na maaaring kumitil ng maraming buhay. Hindi nila ito pwedeng hayaang mangyari. Di ko alam ang eksaktong target. Sabi ni Ryan, nakatitig sa lumang mapa ng lungsod na inilatag niya sa mesa. Pero kung may malaking event kung saan maraming opisyal lang nasa iisang lugar, malamang dun siya aatake. Parang may nabanggit siya noon tungkol sa isang security summit. Sagot ni Ava, nakahiga pa rin pero gising na. Isang malaking pagtitipon na ilang government officials at military leaders. Mainam na target kung gusto mo magpadala ng mensahe. Nagkatinginan silang dalawa. Doon nga siguro siya atake. Bulong ni Ryan. At kung tama tayo, wala na tayong oras. Kailangan nilang malaman ang eksaktong lokasyon ng bomba, pati na rin ang eksaktong oras ng pag-atake. At sa puntong ito, isang tao lang ang maaaring makapagbigay sa kanila ng impormasyong yon. Isa sa mga tauhan ni Del Real. May isang tao na dati kong kinausap tungkol sa logistics ng plano ni Papa. Si Ortega. Hindi mataas ang ranggo niya, pero may access siya sa impormasyon tungkol sa paggalaw ng mga supplies. Kilala ko si Ortega. Sagot ni Ava. Matatakotin yun. Kung mahuli natin siya, sigurado magsasalita yun. Alam nilang delikado ang kanilang gagawin. Bukod sa paghahanap kay Ortega, kailangan din nila makaligtas mula sa tauhan ni Del Real na siguradong pinaghahanap na sila. May alam akong isang lugar kung saan siya madalas pumunta. Isang private club sa gilid na lungsod. Doon siya nakikipagkita sa mga contact niya. Kung ganun, wala tayong ibang choice. Sagot ni Ava. Nagkatinginan silang dalawa. Pareho ng sigurado sa susunod na hakbang. Sa pagkakataong to, hindi na sila tatakas. Lalaban na sila. Sa loob ng isang itim na van na nakaparado sa isang madilim na eskinita, tahimik na nag-aabang sina Ryan at Ava. Malamig ang hangin at ang kapirasong liwanag mula sa ilaw ng kalye, sapat lamang upang makita ang outline ng kanilang mga muka. Nasa harapan nila isang private club na madalas puntahan ni Ortega. Sa kabila ng sitwasyon, naramdaman ni Ryan ang bahagyang paggalaw ni Ava sa tabi niya. Nakasuot ito na itim na hoodie, bahagyang natatakpan ng muka, pero kitang-kita pa rin ang bakas ng sugat sa kanyang binti. Dapat nagpapahinga ka eh. Kaya ko naman mag-isa.
Hindi ko kaya magpahinga habang nasa panganib ang buhay ng daan-daang tao. Isa pa kaya ko na. Tinignan siya ni Ryan. Napansin niyang medyo malamig ang boses. Pero bago pa siya makapagsalita, nagsalita na ito. Tignan mo, si Ortega. Naglakad si Ortega palayo sa club, hindi man lang lumilingon. Sa kanyang anyo, suot ang dark blue jacket at backpack. Mukhang nagmamadali ito. Alam niyang may nagmamanman sa kanya. Bulong ni Ava. Wala na tayong oras. Kailangan natin siyang hulihan bago pa siya mawala sa paningin natin. Mabilis silang lumabas ng van. Dumaan si Ryan sa isang shortcut habang si Ava naman naglakad sa sidewalk para hindi maging kahina-hinala. Nagtagpo ang dalawa sa isang kanto. Eksaktong dinadaanan ni Ortega. Bago pa nito napagtantuan nangyari, sinunggaban siya ni Ryan at mabilis na tinakpan ang kanyang bibig. Tinulungan siya ni Ava. Sabay nilang tinulak ito, papasok sa isang abandonadong gusali malapit doon. Pinaghahagis ni Ortega ang mga kamay niya, nagpumiglas pero hindi siya nagtagumpay. Teka lang! Ano to? Sino kayo? Sigaw nito. Kami ang mga taong hindi dapat kinakalaban. Ha! Kayo mga traidor! Kayo ang sumira sa transaksyon ni Mr. Del Real. Kayo ang dahilan kung bakit galit siya ngayon. Kung ganon, alam mo na rin kung ba't ka namin kinuha. Sabihin mo sa amin ang plano ni Del Real. Pero ngumisi lang si Ortega. At kung hindi, dahan-dahan, humakbang si Ava papalapit. May bahagyang pilay pa rin ang kanyang lakad. Pero hindi yon nagpababa sa kanyang otoridad. Tinignan niya ng diretso si Ortega bago bumunot ng maliit na kutsilyo mula sa kanyang bulsa. At marahang tinapat sa leeg nito. Kung hindi, ipapakita ko sa iyo kung paano ko kinuha ang lahat ng impormasyon na kailangan ko mula sa iba pang tauhan ni Del Real. Nagbago ang ekspresyon ni Ortega. Teka lang. Ayoko na ganyang usapan. Sagot nito at biglang umiwas ng tingin. Kung ayaw mo, sabihin mo na. Makalipas sa ilang segundong katahimikan, napabuntong hininga si Ortega. Security Summit. May tatanim silang bomba doon. Nagkatinginan si Ava at Ryan. Nasaan ang bomba? Tanong ni Ava. Nasa loob ng security room. Isa sa mga tech engineers na nagtanim ng device. May timer yon. Kapag hindi na-disable, bago ang summit, puputok to. Kabado at nagkakanda utal-utal na saad ni Ortega. Anong oras ang detonation? 12:00 ng tanghali. Sino ang engineer na yon? Muling lumunok si Ortega bago sumagot. Si Vargas. Good. Ngayon makinig ka. Lumapit siya kay Ortega at sinabihan to ng diretsyo. Wala kang alam tungkol sa amin. Hindi mo kami nakita rito at kung may maririnig kaming kahit anong ingay mula sa iyo bago matapos ang lahat ng to, tatapusin kita. Inilapit niya ang baril sa ulo nito at diniinan. Napapikit ito at mabilis na tumango. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Pagkatapos itali si Ortega sa upuan gamit ang duct tape, lumabas na sila at umalis. Tahimik si Ava habang nakaupo sa passenger seat. Malayo ang tingin niya sa labas ng bintana. Pero halatang lalim ng iniisip niya. What are you thinking? Sabi ni Ryan habang nagmamaneho. Hindi natin pwedeng palampasin to. Kung may inside man sa security team, ibig sabihin hindi lang bomba ang problema natin. Pwedeng may assassination attempt din. Tama siya. At alam din ni Ryan yon. Hindi niya alam kung kailan nangyari. Pero mas lalo siyang humanga kay Ava. Sa lahat ng mga taong nakasama niya sa mga misyon, ang babae ang pinakadeterminadong lumaban. Kahit sugatan pa ito. Hindi nito iniisip ang sarili, iniisip nito ang buhay ng iba. Habang nagmamaneho, hindi niya napigilan ng sarili na sulyapan to. Sa ilalim ng ilaw ng daan, kita niya ang bahagyang pagod sa mukha ni Ava. Nagpalingalinga muna si Ryan. Nang makitang walang sasakyang sumusunod sa kanila, dahan-dahan niyang binagalan ng takbo ng sasakyan. Ano to?
Tanong ni Ava, nagtataka. Huwag ka magalit. Kailangan mo magpahinga kahit saglit lang. Bakit? I just want you to rest. You look tired. Hindi naman masama magpahinga tayo kahit saglit. Hindi agad nakasagot si Ava. Tumigil tayo sandali. Bago natin harapin ang susunod na hakbang, kahit isang oras lang, pahinga muna tayo. Tumingin si Ava sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakita ni Ryan ang pagkapagod sa mata nito. Hindi lang pisikal kundi pati na rin ang bigat ng lahat ng dinadala nito. Mabagal na tumango si Ava. At doon, sa loob ng sasakyang nakaparada sa isang madilim na eskinita, sa kabila ng panganib na naghihintay sa kanila, nagkaroon sila ng munting sandali ng katahimikan. Nagising si Ryan sa bahagyang pag-init ng sinag ng araw sa loob ng sasakyan. Hindi niya agad napagtanto kung nasan siya, hanggang sa maramdaman niya ang mainit at malambot na bagay sa kanyang kamay. Pagtingin niya pababa, nakahawak ang kamay niya kay Ava. Mahigpit pero hindi sinasadya. Nagising din si Ava at napabalikwas. Agad na binawi ang kamay mula kay Ryan. Mabilis nilingon ni Ryan ang dashboard clock. 5:47 a.m. Napatayo si Ava sa kinauupuan niya, nag-ayos ng buhok. Ryan, anong oras ang? 12:00 ang detonation. May mahigit 6 na oras pa tayo. Mabilis na bumalik ang adrenaline sa kanilang sistema. Wala nang oras para pag-isipan na nangyari. Ang misyon ang pinakamahalaga. Ayon sa impormasyon ni Ortega, ang bomba ay nasa security room ng summit venue. Masyadong risky kung sasalakayin nila ito ng harapan, kaya kailangan nilang gumamit ng ibang paraan. May isang option tayo. Sabi ni Ava habang nakatitig sa blueprint ng gusali na nakikita nila sa tablet. Ventilation shafts. Makakapasok tayo mula sa rooftop na hindi dumadaan sa front entrance. At paano tayo makakarating sa rooftop? May maintenance access sa kabilang gusali. Kailangan lang nating tumalon. Napangiti si Ryan. Talaga mahilig ka sa mga delikadong plano. Hindi ako mahilig. Sanay lang. Eksaktong 7:00 ng umaga na makarating sila sa gusaling katapat ng summit venue. Mataas to pero sapat ang distansya para makatawid sila gamit ng isang lumang metal beam na nagdudugtong sa dalawang gusali. Handa ka na? Tanong ni Ryan. Mas handa pa kaysa sayo. Sagot ni Ava bago sumampas sa beam. Tahimik silang tumawid, maingat sa bawat takbang. Isang maling galaw at maaaring mahulog sila mula sa taas na halos 60 talampakan. Pagdating sa kabilang dulo, mabilis na binuksan ni Ava ang rooftop access gamit ang lockpick. Pagkapasok, agad silang dumiretso sa ventilation shaft, mabilis at walang ingay. 8:00 ng umaga, nasa loob na sila ng security room. Wala pa ang karamihan sa mga staff. Kaya hindi sila gaanong nahirapan sa pag-iwas sa mga gwardya. Sa isang sulok, nakita nila ang isang itim na kahon na nakakonekta sa electrical panel. Ito na yun. Agad nilang sinuri ang bomba. May digital timer na ito at nagsisimula ng magbilang pababa. 3 hours, 56 minutes, and 22 seconds. May 3 oras pa tayo. Sabi ni Ryan habang kinukuha ang tools niya. Hindi natin alam kung may fail-safe to. Kailangan nating putulin ng tama ang wire. Binuksan ni Ryan ang panel ng bomba. Sa loob may 3 pangunahing wire. Pula, asul at dilaw. Hindi natin pwedeng putulin ng basta-basta. Bulong ni Ava. Nagsimula si Ryan sa pagsusuri. Sa experience niya bilang dating sundalo, maraming bomba ang may trap system. Kung maling wire ang mapuputol nila, maaaring sumabog ito agad. Ava, tignan mo tumaliit na circuit board. May secondary trigger. Napamura si Ava. Kapag naputol ang maling wire, mag-a-activate ang failsafe at sasabog agad to. Tumingin si Ryan sa oras. May 15 minuto silang nag-aral ng wiring system. Bago sila nagdesisyon. Putulin mo yung asul. Bulong ni Ava at pinagpapawisan na. Mabagal,
At maingat, inipit ni Ryan ang wire cutter sa asul na wire. Tumigil ang countdown timer. Nagkatinginan sila. Kapwa hingal. Hindi makapaniwala. Buhay pa tayo. Bulong ni Ava. Ngumiti si Ryan. At naunahan natin si Papa. 10:00 na ng umaga. Kailangan nilang umalis bago may makapansin sa kanila. Lumabas sila sa fire exit. Sumasabay sa dagsa ng bagong dating na security personnel. Habang naglalakad sa hallway, bahagyang nagdikit ang kanilang braso. Hindi sinasadya, pero hindi rin nila agad inalis. Alam mo, kung sakali mang ito na ang huling sandali ko, magpapasalamat ako na ikaw ang kasama ko. Sabi ni Ryan. Hindi ko alam kung matutuwa ako o hindi. Pero bakit? Sagot ni Ava, napapangiti. Bahagyang hinawakan ni Ryan ang kamay ni Ava. Hindi mahigpit, hindi pilit, pero sapat para ipadama na hindi niya ito bibitawan. Nasa gitna tayo ng panganib pero nandito ka pa rin. Hindi lang dahil sa misyon. Hindi lang dahil gusto mong pigilan si Papa. Kahit di mo aminin, nandito ka pa rin kasi gusto mo rin akong tulungan. Tumingin si Ava sa kanya. Tila may gustong sabihin pero hindi sigurado kung dapat niyang sabihin yon. Assuming ka lang siguro. Natutunan ko magtiwala sa'yo. At kahit di mo aminin, alam kong ganun ka rin sa akin. Napabuntong hininga si Ava sa kabahagyang umiti. Mahirap kang basahin, Ryan. Pero sa kabila ng lahat na nangyari, pakiramdam ko, hindi ko kayang gawin to nang wala ka. Sandaling natahimik si Ryan. Hindi niya inasahan ang pag-amin na yun mula kay Ava. Kung ganun, ano man ang mangyari, hindi kita bibitawan. Magkasama nating haharapin lahat ng to na magkasama. Naramdaman niyang hindi agad binawi ni Ava ang kamay nito. Sa kabila ng panganib na kinakaharap nila, sa kabila ng misyon na hindi patapos, nagkaroon sila ng magandang sandali. Sa isang high-rise building sa gitna ng lungsod, mahigpit ang seguridad sa penthouse floor. Dito nagtatago si Richard Del Real. Iniisip na ligtas siya sa kanyang pribilehiyo at kapangyarihan. Ngunit ngayong gabi, tatapusin na nina Ava at Ryan ang lahat. Nasa isang maintenance access tunnel, sina Ryan at Ava nagmamasid sa security feed gamit ang isang hack tablet. Sa loob ng opisina ni Del Real, nakita nila ito. Kalmadong ngunit may kasamang armadong tauhan. Huling hakbang na natin to. Bulong ni Ava, pilit pinipigilan ang kaba. Handa ka na ba? Tumingin si Ava sa lalaki. Ikaw ang dapat kong tanungin yan. Alam niya ang ibang laban to. Hindi lang kalaban niya ang isang warlord. Tatay niya ito. Pero wala na siyang ibang pagpipilian. Hindi ko na siya ama. Simulan na natin to. Gamit ang isang EMP device, pinatay nila ang security cameras ng buong penthouse. Sabay silang kumilos. Si Ava dumaan sa fire exit. Habang si Ryan naman dumaan sa rooftop access para bumaba gamit ang grappling hook. Pagkapasok ni Ava, mabilis niyang dinisarmahan ang dalawang gwardya sa hallway. Walang ingay at walang bakas. Si Ryan naman, gamit ang suppressor sa kanyang baril, pinabagsak ang sniper na nakaposisyon sa terrace. Pagkatapos ng ilang minuto, nasa mismong harap na sila ng opisina ni Del Real. Sinipa ni Ava ang pinto. At doon, sa gitna ng opisina, natira na lang si Del Real. Tahimik ito nakaupo sa kanyang leather chair. Nakangiti. Hindi ko inaasahang darating ang araw na ikaw mismo ang pupunta sa harapan ko, Ryan. Aniya, walang takot sa boses. Tapusin natin to. Sagot ni Ryan. Itinutok ang baril sa ama. Tumingin si Del Real kay Ava. Akala ko kakampi kita, Ava. I never said I was on your side. Malamig na sabi ng babae. My bad. Ipinagmamalaki pa naman kita. Anak. Saad Del Real habang nakatingin kay Ryan. Hindi mo ako anak. Matagal na akong walang ama. Napailing si Del Real. Napakadali mong kalimutan ang dugo mo.
Ikaw ang unang nang iwan, hindi ako. Pinili mo maging halimaw. At di ko hahayaan na ipagpatuloy ang ginagawa mo. Umiling si Del Real sa katumayo. Kung gusto mo kong patayin, sige. Pero hindi nito mababago ang totoong magkadugo tayo. Walang pagdadalawang isip si Ryan. Pinaputok niya ang baril, pero hindi para patayin ang ama. Sa halip, tinamaan niya ito sa balikat. Dahilan? Para matumba ito sa sahig. Doon na pumasok ang mga armadong operatiba ng gobyerno, mga opisyal, na kanina pa hinihintay ni Ryan at Ava. Sumugod ang mga ito, pinalibutan si Del Real. Hindi mo ako maaaring ikulong. Ama mo ko! Ama mo ko, Ryan! Sigaw nito galit na galit at nagwawala. Wala akong demonyong ama. Doon nagdesisyong sumuko si Del Real. Walang nagawa kundi tanggapin ang pagkatalo. Habang inaalis na si Del Real ng mga operatiba, dahan-dahang humarap si Ryan kay Ava. Tapos na. Napangiti ang babae. Di ko alam kung dapat ba ako matuwa o malungkot para sa'yo. Dapat lang na mangyari lahat ng yan. Saglit silang natahimik, pero sa kanilang mga mata, isang bagay ang malinaw. Wala na silang tatakasan at wala na silang tinatakasan pa. Sa gitna ng tagumpay, biglang bumigat ang pakiramdam ni Ryan. Nakatayo sila ni Ava sa terrace ng gusali, pinagmamasdan ng mga ilaw ng lungsod na hindi man lang nagbago kahit na binago na nila ang takbo ng kasaysayan ngayong gabi. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isip niya. Pero bago pa niya mapigilan ang sarili, umakbang siya palapit kay Ava at niyakap ito ng mahigpit. Nigulat si Ava. Hindi niya inaasahan ang biglang yakap ni Ryan, pero hindi siya tumanggi. Sa halip, dahan-dahan niyang isinandalang noo sa balikat nito. Hinayaan ang sarili na damhin ang init ng kanyang katawan. Ang tibok ng puso nito mabilis, kahit tapos na ang lahat. Tahimik sila sa loob ng ilang segundo, pero ramdam nila ang bigat na hindi sinasabing mga salita. Si Ryan ang unang bumasag ng katahimikan. Alam mo ba kung bakit nahihirapan akong labanan ka nun sa training? Mahina niyang sabi. Napangiti si Ava. Dahil magaling ako? Tumawa si Ryan. Mahina pero totoo. Oo, totoo yun. Pero hindi lang yun. Bahagyang lumayo si Ava upang tignan siya. Ano pa? Ikaw ang unang taong nahirapan akong kalabanin. At hindi lang dahil sa galing mo sa pakikipaglaban. Nadidistract ako sa iyo, Ava. Bahagyang nanlaki ang mga mata ng babae. Ano? Nadidistract ako sa iyo. Sa ganda mo. Napakamot si Ryan sa batok. Halatang nahihiya. Bolero. Tinitigan niya ito. Mas seryoso na siya. Nagustuhan ko rin kung paano ka lumaban. Hindi lang basta sa training, kundi sa tunay na buhay. Alam mo, delikado pero hindi ka umatras. Hindi ka lang matapang, matalino ka rin. At di mo hinayaang matalo ka ng takot. Napakurap si Ava. Hindi inaasahan ang lalim ng mga salita nito. Matagal lahat ang gusto, Ava. At kung natapos natin ang laban na to, gusto ko magsimula ng bagong laban kasama ka. Tinignan siya ni Ava at sa unang pagkakataon, napawi ang alinlangan sa kanyang mga mata. Dahan-dahan ngumiti siya. Bakit ngayon mo lang sinasabi ang mga to? Ngumiti si Ryan. Mabuti na ngayon. Kesa, huli na. At sa sandaling yon, sa ibabaw ng lungsod na ngayon ay mas ligtas kesa dati. Tahimik nilang inamin ang isang bagay na matagal nang naroon. Sila ang panalo. Hindi lang sa laban, kundi pati na rin sa isa't isa. Tahimik na pinagmamasa ni Ava ang malawak na karagatan mula sa terrace ng beach house. Hindi na niya maalala kung kailan huling naging ganito kapayapa ang mundo niya. Walang putok ng baril, walang habulan, walang takot. Ngayon, ang tanging naririnig niya ay ang mahihinang hampas ng alon at ang dahan-dahang paglapit ng yabag sa kanyang likuran.
Napatingin siya sa gilid nang maramdaman ng presensya ni Ryan. May dala itong 2 tasa ng kape. Ang amoy ng kape, tinangay ng malamig na simoy ng hangin. Ang payapa ng umaga, kung palaging ganito ang bubungad sa'yo. Ikaw at ang magandang karagatan. Sabi nito, inabot sa kanya ang 1 tasa. Kinuha niya yon at napangiti ng bahagya. Pwede naman ganito palagi. Sagot niya sa kasumimsim ng kape. Ramdam ni Ava ang mata ni Ryan sa kanya. Ngunit hindi niya ito nilingon. Sa halip, tumitig siya sa malawak na bughaw sa harapan niya. Pilit inuunawa ang kakaibang pakiramdam na bumabalot sa kanya. Wala ka ng balak bumalik sa serbisyo? Tanong niya, pilit inaalis ang tensyon sa dibdib. Narinig niya ang buntong hininga ni Ryan bago sumagot. Hindi ko alam. Pero ang sigurado ako kung saan ka man magpunta, doon din ako. Napalingon si Ava. Bahagyang nakataas ang kilay. Alam mo bang cheesy ka rin? Seryoso ako, Ava. Tumingin siya rito at walang alinlangan sa mata nito. Wala na ang mga tanong. Ang alinlangan, ang takot. Ang tanging nakikita niya isang lalaking handang lumaban. Hindi para sa isang misyon, kundi para sa isang bagay na mas mahalaga. Dahan-dahang ipinatong ni Ava ang kanyang ulo sa balikat nito. Hindi niya akalaing darating siya sa puntong to. Sa isang buhay, kung saan hindi na lang misyon ang iniisip niya, kundi ang sarili niyang kaligayahan. Sa totoo lang, hindi ko inakalang aabot tayo sa puntong to. Akala ko pagkatapos ng laban maghihiwalay na tayo eh. At magpapatuloy sa kanya-kanyang misyon. Hindi mo ba ako kilala? Kapag may isang bagay akong gusto ipaglaban, hindi ko yun basta-basta bibitawan. Kumunot ang noon ni Ava at bahagyang lumayo upang tignan to. Ako ba yun? Tanong niya at bahagyang nagbibiro. Ngunit may bahagyang pag-aalangan. Ikaw na nga. May kung anong mainit na dumaloy sa dibdib niya. Hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag. Ang pakiramdam na sa wakas may isang taong nanatili sa kanya. Isang taong hindi siya iiwan. Hinawakan ni Ryan ang kamay niya at marahang pinisil. Alam mo ba kung anong natutunan ko matapos ng lahat ng to? Ano? Na hindi lahat ng laban dapat ipaglaban ng mag-isa. Noon, iniisip kong kaya kong harapin ang lahat ng mag-isa. Pero dumating ka at ipinaalala mo sa akin kung paano umasa sa iba, kung paano lumaban, hindi lang para sa sarili, kundi para sa taong mahalaga sa'yo. Napakurap si Ava. Hindi niya inakalang pareho pala sila ng nararamdaman. Alam mo kung ano naman ang natutunan ko? Tanong niya pabalik. Ano? Na hindi ka pala mahirap magustuhan. Napapitlag si Ryan. Halatang hindi inaasahan ang sinabi niya. Hindi mo pa pala inaamin? Hindi mo na kailangan sabihin yan. Alam ko naman gusto mo ako. Kapal na mukha mo ah. Totoo naman ah. Di ka nga nagrereklamo kapag hinahawakan ko ang kamay mo. Hindi na sumagot si Ava. Tumawa si Ryan. Sa dahan-dahang hinawakan ang mukha niya. Sa malalim nitong titig para bang kinakausap siya ng mga mata nito. Walang salita pero puno ng damdamin. Mahal kita, Ava. Mahal kita noon pa. Kahit nung araw na una kitang makasama sa training. Makita kita kahit nung panahong iniisip kong ikaw ang magiging hadlang sa misyon ko. Pero ikaw pala magiging dahilan kung bakit gusto ko mabuhay na higit pa sa misyon. Sa saglit na sandali, parang tumigil ang oras. Hindi niya inaasahang marinig ang mga salitang yon mula kay Ryan. Pero sa parehong pagkakataon, pakiramdam niya. Matagal niya nang hinintay ang sandaling to. Hinawakan niya ang kamay nitong nasa kanyang pisngi. Mahal din kita, Ryan. Kahit noon pa. Kahit nung iniisip kong ikaw ang kalaban. Madamdamin niyang saad. At di niya napansin ang luha na bumagsak sa kanyang pisngi na sinalo ng hinlalaki ni Ryan. Napangiti ang lalaki
at dahan-dahang yumuko. At sa pagitan ng malamyos na simoy ng hangin at banayad na hampas ng alon sa dalampasigan, tinugon ni Ava ang halik niya. Malambot, marahan, puno ng damdaming hindi nila masabi noon. Nang maghiwalay ang kanilang labi, binigyan nila ng matamis ng ngiti ang isa't isa. Tapos na ang laban natin. Saad ni Ava. Pero magsisimula ng bagong laban. Ang laban nating dalawa, magkasama sa buhay na to. At sa unang pagkakataon, wala na siyang iniisip na panganib o misyon. Ang tanging mahalaga ay sila, at ang bagong umagang ito nakasama ang isa't isa. Tahimik ang dalampasigan, tanging ang marahang alon at huni ng mga kuliglig ang pumupuno sa gabi. Nakahiga sina Ryan at Ava sa isang lumang hammock sa labas ng beach house. Pinagmamasdan ng kalangitang puno ng bituin. Napansin ni Ryan ang malalim na paghinga ni Ava. Ba't parang ang lalim na iniisip mo? Iniisip ko lang kung paano tayo nakarating dito. Ilang beses kong inisip na baka hindi natin maranasan to. Kung simpleng gabi lang, walang kailangan labanan. Hinawakan ni Ryan ang kamay niya. Marahan tong hinaplos gamit ang hinlalaki. Nandito na tayo. At hindi ko hahayaang mawala pa to. Tumingin si Ava sa kanya. Ang mga mata nito, dati puno ng pag-aalinlangan, ngayon may katiyakan na. Paano kung bumalik ang gulo? E di lalaban tayo, pero hindi na tayo mag-iisa. Hindi na kita hahayaang harapin ang kahit anong panganib na mag-isa, Ava. Napangiti si Ava at marahang ipinatong ang ulo niya sa dibdib ng lalaki. Minsan iniisip ko, paano kung di tayo nagkita? Ano kaya ang buhay natin? Hinaplos ni Ryan ang buhok niya. Baka pareho pa rin tayo lumalaban, pero hindi natin alam kung para saan. Baka pareho pa rin tayo naghahanap ng dahilan para mabuhay. Lumingon si Ava. Ikaw ang dahilan ko, Ryan. Napakurap si Ryan. Halatang hindi inaasahan ang sinabi nito. Ako? Tumango si Ava. Dati, ang buhay ko umikot lang sa misyon. Hindi ko iniisip ko anong mangyayari pagkatapos. Wala akong ibang iniintindi kundi ang susunod na laban. Ang susunod na target. Pero dumating ka. Hinawakan niya ang mukha ni Ryan. At natutunan kong may mas mahalaga pa pala sa laban. Ang malaman palagi may tao naghihintay sa iyong makauwi. Ganon din ako, Ava. Sa dami ng pinagdaanan ko, ikaw lang ang naging tahanan ko. Kahit saan man tayo mapadpad. Basta makita kita at kasama kita doon ako uuwi. Walang salita pa ang kailangang sabihin. Sa ilalim ng kalangitang puno ng bituin, sa pagitan ng katahimikan at malalambing na tinig, muling pinagtagpo ang dalawang pusong matagal nang naghahanap ng pahinga. Ang pag-ibig ay hindi palaging natutunton sa payapang daan. Minsan natatagpuan to sa gitna ng laban, sa pagitan ng alinlangan at takot. Ngunit ang tunay na pagmamahal, hindi kailanman isang digmaan na kailangang ipanalo. Ito ay isang panata na kailangang panghawakan, isang sandatang nagpoprotekta at hindi nasisira. Sa pagtatapos na isang madilim na kabanata, natutunan ni Ryan at Ava na ang tunay na tagumpay ay hindi lang nasusukat sa mga labanang kanilang napanalunan, kundi sa mga pusong pinili nilang manatili sa isa't isa. Sa mundong puno ng labanan at pagtataksil, natagpuan nila ang isang dahilan para manatili, lumaban at umasa. Yun ay pag-ibig na hindi natitinag, hindi sinusukat sa misyon, kundi sa pagpiling manatili sa kabila ng lahat. The End. It's shoutout time! Shoutout kina Lina Payumo, Jenny Sebante, Loli Nitura, Juanita Kapati, Marissa Ledesma, Heidi Torres, Roshan Rodriguez, Lovelyn Rose, Maricel Fernandez,
Gloria Bofil, Mary Ann Gesta, Lorelai si Kuya, Rowena Kabugay, Inday Cuenca, at Edith Hamero. Maraming salamat po sa inyong lahat.